Magandang tubo ng mais para sa masaganang ani. Nandito po ang inyong Tita Marsa para gabayan po kayo sa inyong pagmamaisan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do click the subscribe button, pati na rin po ang notification bell para lagi kayo updated kung meron akong bagong videos about corn farming. At kung nakasubscribe naman po kayo, please don't forget to like, comment, and share. Ayan po, nandito po ulit tayo sa ating farm. By the way, ito pong ating tinanim dito is Dekalb 8131S. Disclaimer lang po pala, lahat po ng products na mababanggit sa ating videos are non-sponsored product. At lahat po ng pamamaagi na itatalakay ko po dito sa ating video are all based on our almost 3 decades of corn farming. Ayun po, as what I've said a while ago, ito pong ating tinanim dito is Dekalb 8131S. This is 32 days after planting. Bali, nandito po tayo sa farm ngayon para po mag-abono ng urea. At this age po kasi kailangan na po natin abonohan ng ating mga mais ng urea kasi kailangan na po ng maraming nitrogen ng ating mga mais. As we all know din po, lahat po na ang ating mais po, ang mga mais po is nitrogen eater. Kaya, ayun. Kaya kailangan po at 30 days after planting, kailangan na po natin mag-abono ng urea. By the way, the core components of urea is 46% nitrogen, 0% potassium, and 0% phosphorus. Ayun po. Bali, kahapon po kasi kagabi po, umulan po kasi siya. Kaya ang ating lupa ngayon is medyo basa. Dun sa dati pong mga videos, pinapaalala ko po na pag mag-a-apply po kayo ng urea, dapat po basa po ang ating mga lupa. Kasi po, ang urea po, pag in-apply po natin sa ating mga maisan ng mainit at the same time mahangin, hindi po gumagana ang purpose ng ating nitrogen kasi nag-evaporate po kaagad ito at hindi po nagagamit ng ating mga mais ang nitrogen na ating idapat. Sayang lang po yung ating kwarta. Kaya po, I always advise na pag mag-apply po tayo ng urea is basa ang lupa para ma-absorb kaagad ng ating mga lupa ang nutrients, ang nitrogen. Hindi po siya mag-volatilization. Ayun po. Bali, kung mapapansin nyo po, medyo maliit po ang ating mga mais ngayon. Dahil po, parang na po kasi parang acidic na po ang ating lupa. Pero dapat po kasi para ma-cure po natin yung acidity ng ating lupa is maglagay po tayo ng lime. Pero at this point po kasi meron na tayong tanim, hindi na po tayo pwedeng maglagay ng lime. Kaya ang gagawin na lang po natin dito is mag-spray na lang po tayo ng mga foliar. Mag-spray tayo ng foliar. Pag napansin nyo po na medyo maliit po yung inyong mga sa next cropping po, maglagay na po tayo ng lime o kaya maglagay po tayo ng soil conditioner. Ayun po. Ayun po, napansin namin dito sa aming lupa ngayon, medyo maliliit po ang ating mga mais. Ayun po, isa po nating area yon, 1 hectare din po, more than 1 hectare din po yun. Mais din po ang aming tinanim doon. And dito po sa may mga manggahan, hindi ko po alam kung nakikita ninyo, din po yung area po natin din yan, 1 hectare din po to. Ito pong ating tinaniman na itong pinapakita ko is 1.5 hectare. Ang nagamit po natin dito is 6 sacks of urea and 2 sacks of potash. This is 1.5 hectares. Yun. Kaya, yun po. I-recap po natin ha.
Ang tinanim po natin dito is Decal 8131S. Nag-aabono po tayo ng urea. And ang urea po is, ang components po niya is 46% nitrogen, 0% potassium, and 0% phosphorus. Bali, hinalo po namin ang potash tsaka ang urea. Bali, ang nagamit namin dito sa 1.5 hectares na lupa is 3 sacks of potash, 3 sacks of urea, sorry, mali po pala. 3 sacks of urea and 2 sacks of, for every 3 sacks of urea, 1 sack of potash. Dito ang nagamit natin is 6 sacks of urea and 2 sacks of potash. Yon. Bali, lagi ko po pinapaalala na kung mag-aabono po kayo ng urea, dapat po basa po ang ating lupa. Bakit po basa? Para madaling ma-absorb ng ating lupa ang urea or nitrogen at magamit po ng ating mga mais. Kasi po, kung hindi po basa ang ating lupa, mag-i-stay lang po siya dun sa surface, mangyayari po dyan is mag-evaporate po siya, and pag nag-evaporate po yan, magvo-volatilization siya. Ibig sabihin po, hindi po magagamit ng ating mga mais ang dinapat nating urea. Ayun po. Sana po may natutunan po tayo sa ating munting video. Nandito po ulit ang inyong Tita Martha. Nagsasabing happy maisan everyone. By the way, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do click that subscribe button. Pati na rin po ang notification bell para lagi kayong updated kung meron akong bagong videos. At kung nakasubscribe na naman po kayo, please don't forget to like, comment, and share para po din meron po tayong matulungan na mga kapwa nating farmers. Again, this is your Tita Martha saying happy maisan everyone. I love you all. God bless us all. And take care. Enjoy the rest of the day. Have a great day. Thank you for watching, everyone. you.